Una sa lahat, sa pool sa dashcam video, ang pagbaba ng lalaking ito mula sa isang SUV sa Taguig. Lumapit siya sa driver's side ng sasakyang kumukuha ng video at minura ang driver. Sa kuha naman mula sa loob ng sasakyan, kita kung paano nang paulit-ulit na sinuntok ng lalaki ang driver. Sorry po! Ang lalaking nanapak, nagpakilala pa raw na pulis. Ang ugat ng road rage na yan, abangan, maya-maya lang. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi, unang araw ng Pebrero, taong 2024. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Narito na mga po Frontline na balita. Vice President Sara Duterte bumuelta sa akusasyong siya ang pasimuno ng Oplan Tokhang. VP Sara dawit na rin sa International Criminal Court. Bago ang script na ito, mag-file kayo ng kasong murder laban sa akin dito sa Pilipinas. ICC pwede raw maglabas ng arrest warrant. Pero ang tanong, may patutupad ba yan? Davao City, binulabog ng peking bomb threat. Ganyan din sa dalawang kolehiyo sa Bulacan, habang may bombang nahukay naman sa Cagayan de Oro. Tulay sa Davao de Oro, gumuho dahil sa pagragasa ng baha. Maraming bahay, lubog sa tubig at may lumitaw pang sawa. 30 pirasong bangus sa Agusan del Norte, nakitaan ng mga plastic. Lalaking nagrenta ng sasakyan para ibenta at muling nakawin, arestado sa Dasmariñas, Cavite. Lalaking nagmahal at nasaktan, nakakulong ngayon matapos umanong ipagkalat ang sex video nila ng kanyang ex. Gusto raw kasi niya ng closure. Alam niyo yun, yung nagmahal ka tapos nasaktan ka, binaliwala ka lang. News 5 Exclusive. Pinoy na dinukot at pinalaya ng grupong Hamas, babalik pa ulit sa Israel para magtrabaho. At ang gender reveal ng anak ni Ma Salvador at Rambo Nunez. Tinawag ni Vice President Sara Duterte na bagong script ang akusasyon sa kanya na siya raw ang pasimuno ng Oplan Tokhang. Hamon pa niya sa testigo, kasuhan siya ng murder pero dito sa Pilipinas at hindi sa ICC. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Panibagong pasabog ng nagpakilalang dating miyembro ng Davao Death Squad, si Vice President Sara Duterte, ang itinuturo niyang pasimuno ng Oplan Tokhang noon sa Davao City. Iniuugnay din si Sara sa mga patayan noong Davao City Mayor pa ang bise. Bumwelta naman dyan si VP Sara. Bago ang script na ito, malinaw na sadyang pinilit lang na maidugtong ang pangalan ko sa isyong ito para ako maging akusado sa ICC. Ito ang tabalus-lus talaga ng totoo. Ang dami pong namamatay dito, ang dami nami-missing. Nag-investigar ba si Sara Duterte? Wala. Giit ng bise ni minsan ay hindi iniugnay ang kanyang pangalan sa Davao Death Squad. Ngayon kung kailan Vice President na siya, ay bigla na lang daw siyang idinamay ni Las Cañas at biglang naging akusado na rin sa International Criminal Court o ICC. Wala raw problema kay VP Sara na imbestigahan siya pero hindi raw siya papayag na ICC ang gumawa nito. Ang pagpupumilit ng ICC na pakialaman ang ating hudikatura ay panghihimasok sa ating soberanya. Paglapasangan ito sa dignidad ng mga Pilipino at sa karangalan ng Pilipinas, sa testigo at mga tao na nakapalikod sa kanya. Mag-file kayo ng kasong murder laban sa akin dito sa Pilipinas. Nauna na ring pinaratangan ni Las Cañas sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa na sangkot umano sa mga extrajudicial killings. Hinamon pa nga ni Las Cañas ang dating Pangulo. Lalabas at kahamunin ko talaga itong halimaw ng Davao. Kung sino sa amin ang nagsasabi ng totoo. Kung tunay ka na lalaki, Gong, kung hindi ka gonggong, humarap ka sa akin. Niluloko mo mga Pilipino.
Anong ginawa mo? Drug war? Anong drug war? Ikaw ang drug lord. Sa isang text message, sinabi ni De La Rosa na maghain na lang si Las Cañas ng mga kaso sa korte kung meron siyang ebidensya ngayong hindi na presidente si Digong. Wala namang bagong tugon ang dating Pangulo. Kaugnay ng pasabog ni Las Cañas, maghahain ng resolusyon si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro kasama ang Makabayan Bloc para udyukin ng Kamara na imbestigahan ang pagkakadawit kay VP Sara sa madugong drug war. Para sa akin nakaka-worry yung ganito na merong secretary na involved sa mga sa mga tokhang, sa mga EJK at iba pang mga hindi kaaya-aya siyang mga gawain. Wala pang bagong sagot ang bise sa planong yan ng Makabayan Bloc. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Kaugnay ng balitang yan, iginiit ni Senator Bongo na gawa-gawa lang at pawang mga kasinungalingan ang mga akusasyon ni Las Cañas. Nilinaw ni Solicitor General Menardo Guevara na pwedeng maglabas ng warrant of arrest ang ICC sa sinumang opisyal ng Pilipinas pero ibang usapan na ang pagpapatupad nito. Ay kay Guevara, maring isyuhan ng arrest warrant ang sinuman kahit pa may posisyon sa gobyerno. Yan ay kung may sapat na ebidensya ang korte na sangkot nga sa krimen ang akusado. Pero hindi raw ito agad maaaksyonan. Kailangan daw ng ICC ng tulong ng bansa para ma-serve ang warrant. Kung hindi raw tumulong ang Pilipinas, mahihirapan ang ICC sa pag-aresto. Mariring questionin ang aksyong ito sa korte ng Pilipinas. Sagot niya ni Guevara matapos matanong kaugnay sa posibleng warrant ng ICC laban kay Vice President Sara Duterte. Inakusahan kasi si VP Sara na pasimuno sa Oplan Tokhang na responsable umano sa extrajudicial killing sa Davao City. Pinasinungalingan ng Davao City Police ang kumakalat na bomb threat. Nagsimulang pagpasapasahan ang mensaheng ito sa social media kahapon. Babala nito pasasabugin umano ang ilang mall, simbahan at terminal sa darating na linggo. Ipasa raw message para maisalba ang sarili. Tinawag itong fake news ng mga otoridad. Wala naman daw silang na-monitor na banta sa seguridad sa Davao City. Kinundi na rin nila ang pananakot. Baka rin daw nag-ugat ito sa prayer rally kontra People's Initiative nitong weekend. Tinutugis na ang pasimuno ng bomb threat para masampahan na reklamo. May babala rin ang mga pulis sa magpapasa ng message. Kung sino man yung mahuli na mag-share ng ganong fake news, pwede namin din sila mapapaila ng kaso, ma'am. Gumuho ang 2 tulay sa Davao Region dahil sa matinding pagbaha dulot ng sama ng panahon. Sa kasagsagan ng baha, may lumitaw pang sawa. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Unti-unting sinisira ng rumaragas ang tubig ang hanging bridge na ito sa Boston Barangay Andap, New Bataan, Davao de Oro. Maya-maya pa, tuluyang bumigay ang buong tulay at inanod sa ilog. Gumuho rin ang konkretong tulay na ito sa Governor Generoso, Davao Oriental dahil sa pag-ulan at lakas ng daloy ng tubig. Isinara na sa mga motorista ang tulay bago mangyari ang pagguho. Hanggang dibdib naman ang baha sa isang subdivision sa Barangay Tigato sa Davao City. Ilang araw nang lubog sa tubig ang mga bahay. Ang ilang residente umakyat na lang ng bubong. Ang mga rescuer nagbabangka na. Sa kasagsagan ng baha, may biglang lumitaw na patay na sawa. Ayon sa kapitan ng barangay, aabot sa 3,000 residente ang apektado ng baha at meron na ring lumikas. Kagabi pa, may mga advice naman yung City Disasters Office na lahat ng mga residente na mga apektado doon sa baha. So need na talaga na mag-evacuate, no? Since na lumaki yung ilog kagabi, nag-transfer sila ng buhangin at saka DMMA. Pero yung iba, stayan pa rin dyan kasi ilang lugar rin sa Davao City ang lubog pa rin sa baha. Malalim talaga. Lagpas dibdib pa ang baha. Yung TV at rep namin, natumba na talaga. Yung sa amin, lampas sa akin. Yung lampas ulo. Hindi, sa ngayon, sa liig na lang. Sa liig. Tapos? Ito, nagbakwit mi sa Muskinamo. So hindi pa kayo makadating sa sa mga bahay nyo? Hindi pa. May tubig pa sa loob.
Ayon sa Pag-asa, apektado ng trough o extension ng low pressure area ang halos buong Davao Region, kaya nakararanas ng pag-ulan at pagbaha. Kaninang alas 12 ng tanghali, umabot sa critical level ang Davao River pero unti-unti na itong bumaba bandang alas 3 ng hapon. Ayon naman sa Davao de Oro Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na nasa 50 barangay pa sa kanila ang lubog sa baha. Nasa 4,000 pamilya sa probinsya ang apektado. Katumbas yan ng 15,000 individual. Iba-iba po ang situation ng ating mga pamilya dito sa Davao de Oro ngayon. May ilang pamilya when they were preemptively evacuated. Some submitted, nag-submit po sila voluntarily. Aminado ang Davao de Oro PDRMO na maraming lugar sa kanila ang prone sa baha at landslides kaya pinag-aaralan na ang relocation ng ilang residente. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Kinontra ng lotto operators ang balak ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na lalo pang palawigin ang iloto. Apektado raw kasi ang kanilang kabuhayan dyan at kasabay niyan muling binusisi ng Senado ang isyu sa pagmamanipula di umano ng lotto results. Nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Mas mahirap pa po sa amin. Na sa totoo lang po, wala po silang kabuhayan ngayon. Wala po yung iba sa kanila talagang makain kasi wala na po kaming ipapasweldo sa kanila. Napaiyak na lang habang nagsusumbong sa Senado ang ilang lotto agents. Kasama sila sa 2,000 nawalan ng kabuhayan dahil sa paglipat sa bagong lotto system ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Noong October 2023, inilunsad ng PCSO ang Automated the Philippine Lottery System o PLS. Sa ilalim ng PLS, sinimula ng iLotto noong December 2023 at layon pa itong palawigin ng PCSO, bagay na kinokontra ng lotto agents. We oppose iLotto, Mr. Chair, because that will eventually wipe out us from business and lotto outlets will become useless and irrelevant. Bukod sa lotto agents, kasamang nawala ng trabaho ang ilang lotto tellers. Ang mas masaklap pa, di raw sila kinonsulta sa desisyong ipasara sila. Tuwing may uupong bagong GM, pag pumalpak yung mga desisyon nila, kami po yung naaapektuhan ng malaki. Nagtatrial and error sila, kami yung naaapektuhan ng malaki. Tama nga naman, naintindihan ko sinasabi nila. Kayo dyan sa PCSO, come and go kayo eh. Diba? Sila nandyan na eh. For so many years, dekada na, yun ang hanap buhay nila eh. Kayo, darating kayo dyan, masisiga-sigaan, gagawa ng experimental na mga polisiya, tinatamaan sila dahil at hindi sila kinukonsulta. Reklamo pa ng ibang lotto operators, hindi naman nila kasalanan na mababa na ang sales. Ang problema daw kasi, naglipa na ang Small Town Lottery o STL at mas gusto ng tao tumaya rito. Dahil sa halagang piso, pwede ka nang manalo ng 600 pesos. Pati na ang larong 3 digits na kumikita raw sa loto, meron na rin ang STL. Sagot ng PCSO, may basbas ito ng opisina ng Pangulo, pero hindi yan pumenta kay Senator Tulfo. Come on. Do you think I'm stupid? Yes. Siyempre, kayo po ang nagpipid niyan. Anong pakialam ni Presidente BBM sa mga polisiya sa loto? He's so busy with bigger problems that we have in our country. AGM. Not the three-digit game. Don't tell me na si President BBM ang may pakana na yung 3-digit game. Sa pagdinig sa Senado, pinalutang muli ni Senator Tulfo na chairman ng Committee on Games and Amusement na pwede raw maglabas-masok sa system ng PCSO ang may hawak ng tinatawag na root access. Pwede anya mag-edit at mag-delete ng kahit ano kabilang na ang winning numbers. He or she can do everything and anything. Ganun po katindi itong root access na ito. Kaya nga nung last time, nandito yung mga taga-PCSO, isang tinanong ko, kung walang proper safeguards, pwede bang mamanipula ang buong computer system? And the answer was yes. Nagtataka raw si Tulfo bakit ang General Manager at Assistant General Manager ang may hawak ng root access. Kailangan daw ng checks and balance kaya dapat daw ay may root access din si PCSO Chairman Juni Cua. Sabi naman ni Cua, mas mainam kung magkakasama ang may hawak ng mga susi para mabuksan ang system. Kailangan po magkakasama sila para mabuksan. Yun po ang ibig kong sabihin.
Hindi po pwedeng isang tao lang ang magbubukas. Paliwanag naman ni Attorney Liza Grace Pagano ng PCSO Office of the General Manager, paraan lang para makita ang impormasyon ang root access. Hindi raw ito makakapag-edit ng anumang impormasyon sa loob ng system, pero hindi ito tinanggap ni Tulfo. That access, actually, the highest access is given to GM Robles. And AGM. Yes, and AGM. But just to correct, Mr. Chair, when you have access, it does not mean that you can edit. It's not editable, Mr. Chair. So, our apologies for the statement last time. But it is not as if when you have access, it is not a document that you can edit. IT expert, yung sabi niya, pwede. Dagdag naman ni Pagano, may third-party community na nagbabantay sa mga lotto draw. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Nagmahal na saktan ng blackmail at ngayon nakakulong. Ganyan ang sinapit ng isang lalaking pumatol sa may asawa. Pinagkalat niya ang kanilang sex video nang hindi makuha ang hinihinging closure. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Naging emosyonal ng arestuin sa entrapment operation si Genesis Bautista sa Barangay Tangos North sa Navotas. Ang reklamo sa kanya, pagpapakalat umano ng sex video nila ng kanyang ex-girlfriend. Base sa investigasyon, 30 years ago, college days pa lang ni Bautista nang ma-inlove siya kay Carla. Di niya tunay na pangalan. Pero ang kanilang pag-iibigan, nauwi rin sa hiwalayan. 3 dekadang lumipas, muling nagkita sina Bautista at Carla. Nabigyan ng second chance ang kanilang relasyon. Yun nga lang, si Carla may asawa at anak na pala. Nagkita silang uli. Siyempre nagkaroon nagkaroon sila ng sexual activities at nai-record nung lalaki. Na wala namang consent yung babae para i-record yung video nila. Nang gusto nang makipaghiwalay ng biktima, hindi raw pumayag ang suspect. Hanggang sa ipinadala ni Bautista ang kanilang skandal sa mister ni Carla. Dito na pinaaresto ng biktima ang kanyang ex. Pamali po kasi yung ginawa niya. At hindi ko po siya mapapatawad. Yun lang po. So talagang nasaktan po ba kayo, ma'am, dun sa mga ginawa niya? Sobra po. Oo. Napahiya po ako. Depensa naman ng suspect na set up siya ng ex. Pareho daw nilang ginusto ang pagkuha ng video at hindi niya ito pinagkalat. Tanging sa mister lang daw ni Carla niya ito sinend para malaman ang panluloko. Nagawa lang daw yun ni Bautista dahil ipinagkakait sa kanya ng biktima ang hinihinging closure. Tanggap ko naman po kung mag-iwalay kami. Sa akin gusto ko lang magkaroon ng closure. Alam niyo yun yung nagmahal ka tapos nasaktan ka, binaliwala ka lang. Parang naano yung utak ko. Pero giit ng biktima, nanggugulo na ang suspect at pinagbabantaan siya. Marami po siyang parang pagbabanta na pag hindi ka pagkita sa akin, ganun, guguluhin ko yung buhay mo, gagawin kong impyerno yung buhay mo. Sa kabila niyan, naging emosyonal si Bautista sa kanyang mensahe para sa ex. Sorry, kasi talagang hindi ko naman sinasadya yung nangyari. Hindi ko ginusto yun. Ewan ko dahil lang siguro nung sobrang pagmamahal ko sa'yo. Hindi na raw basta closure ang hanap niya, kundi kalayaan sa kulungan. Kung pagbibigyang makalaya, pangako ni Bautista, mag-move on na siya. Ako na po mismo yung lalo, hindi na po ako para bumalik pa ulit sa kanya. So hindi ka na makikipagbalikan? Hindi na, ma'am. Desidido naman ng biktima na ituloy ang kasong grave coercion at paglabag sa Anti-Photo and Voyeurism Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Arestado sa Cavite ang isang lalaking nasa likod ng rentangay modus. Ang modus ng kanyang grupo, ibinebenta pa ulit ang mga nakaw na sasakyan. Sa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Napasalampak na lang ang lalaking ito ng madakip ng mga pulis sa Dasmariñas, Cavite nitong Martes. Isa siya sa itinuturong suspect sa pagtangay sa isang nakaparadang SUV sa isang kasino sa Pasay. Base sa investigasyon, may kasabwat pa ang lalaki. Ang kanilang modus, magrenta ng sasakyan sa katatangayin. Pagkatapos niyan ay ibebenta pa ang ninakaw na sasakyan. Pero bago ibenta ay lalagyan nila ng GPS ang sasakyan at kokopyahin ng susi para manakaw uli ito. Nagrenta sila, panggap na nagre-renta, tapos hindi na nila binalik.
yung pala trinansak nila sa isang bintahan at bininta nila dito sa biktima na nag-report sa amin. Ayon pa sa mga pulis, na-detect ng mga kawatan ang naibenta nilang SUV sa parking lot ng kasino sa Pasay. Sakay ng isa pang SUV, pumasok daw sa parking ang dalawang sospek. Bumaba ang isa at nilapitan ng target ng sasakyan sa gagamitin ng kopya ng susi nito. Pagdating sa exit ng parking, ginamit nila ang parking ticket ng sinakyan nilang SUV para makalabas. Habang ORCR at ID naman ang iprinisenta nila para mailabas ang unang SUV na ginamit para makapasok ng kasino. Nadiskubre ng mga otoridad ang krimen nang i-double check ang mga dokumento. Doon na namin na verify bukod sa plaka, nag-verify kami sa LTO kung sino ba talaga ang tao na yun na kumuha. Minanmanan ng mga otoridad ng mga carnapper nang malamang sa Cavite ang address ng nakarehistrong sasakyan. Doon na nila nakita ang kinarnap na SUV na sakto namang pinapa-test drive na sa susunod na buyer ng mga oras na yon. Tikom naman ang suspect ng tanongin ng media. Abogado ko na lang magsasalita. Maharap sa reklamong paglabag sa bagong anti-carnapping law ang suspect. Pinaghahanap pa sa ngayon ang kasabwat niya sa krimen. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Nang dahil daw sa pikunan, isang lalaki ang sinaksak ng kanyang kabiruan sa Tondo, Maynila. Pero giit ng suspect, sinuntok lang niya at di naman niya sinaksak ang biktima. Nagbabalik si Dave Abuel. Sa kuwang ito ng CCTV bandang alas 7 kagabi, kitang naghahabulan ang dalawang lalaki sa eskinita sa Tondo, Maynila. Nang makarating sa kanto, tila nagpambuno ang dalawa hanggang sa mapaupo ang isa sa kanila. Sandali silang nag-usap hanggang sa umalis na ang isa sa mga lalaki. Hindi nakunan sa CCTV pero bago ang habulan ay sinaksak na umano sa likod ang hinabol na lalaki nang humahabol sa kanya. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero diniklarang dead on arrival. Ayon sa mga pulis, nagsimula lang ang krimen sa simpleng pagtatalo. Itong ating suspect ay nagtanong sa biktima. Ngunit hindi nagustuhan ng suspect yung tinanong niya hanggang sa sila po ay nagtalo. Dati silang malimit na magbiruan. Kwento naman ng itinuturong suspect, nagkapikunan sila ng biktima at nagpambuno. Pero hindi raw siya ang sumaksak dito. Sinabihan niya po ako ng hindi maganda. Yun po, meron po kaming yung gate po, nagano po yung gate. Kasi po, nagpambuno po kami. Kaya nga po ako sumama dito para maimbestigahan ako. Malinis ko yung ano ko. Wala raw siyang ideya kung bakit nisaksak ang biktima. Wala po talaga. Sir, nakainom po ba kayo kanina? Oo, nakainom po. Shot lang naman po yun kasi pagod na po ako. Kung mapatunayan ng suspect nga ang nanaksak, posible siyang maharap sa reklamong homicide. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mahigit 4 na rang iligal na pogo ang sasalakayan ng mga otoridad sa buong bansa. Inanunsyo yan sa pulong ng Department of Justice, Presidential Anti-Organized Crime Commission at iba pang ahensya. Sa ngayon ay bumubuo sila ng isang strategic plan na magsisilbi raw template sa mga isasagawang raid sa mga pogo. Napansin daw kasi ng DOJ may pagkukulang sa mga ikinakasang pogo raid. Kailangan daw muna ng matibay na ebidensya bago isagawa ang anumang raid. Dapat din daw na may kasama mga pulis at mga kinatawa ng LGU sa mga operasyon. Sila naman yung nakakaalam kung saan ito nakalocate, ano yung permit na naibigay nila rito, at ano yung mga krimen na kinasangkutan ng mga taong nagtatrabaho dito. Para once na sila naman yung gumawa ng ganitong operation sa kanilang mga lugar, maging maayos. Aminado naman ng DOJ na mahirap sugpuin ang operasyon ng iligal na pogo dahil sa bilyong-bilyong dolyar nakita rito. Kaya naman mismong si Executive Secretary Lucas Bersamin daw makikipag-ugnayan sa iba't ibang embahada para humingi ng tulong sa mga ito. Pera-pera po kasi yan eh. It's a multi-billion-dollar industry that we are facing here. And the Philippines is one with the global community in trying to stop these types of syndicates from operating. The Executive Secretary mentioned that he has already reached out to several ambassadors to help in this effort against transnational organized crime. Susunod, isa sa 2 OFW na binihag at pinalaya ng Hamas, inaasikaso na ang mga papeles para maging residente ng Israel. Vintage bomb na nahukay sa isang kapilya sa Cagayan de Oro, sumabog.
At ilang pirasong bangus na nahuli sa Agusan del Norte, nakitaan ng maliliit o durog na piraso ng plastic. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Nabulabog ng bomb threat ang ilang kolehiyo sa Bulacan. Nang suyurin ang mga classroom, wala naman nakitang bomba. Pero mga estudyante, takot pa rin daw. Nasa frontline na balitang yan, si Ian Suyo. Masusing sinuyod ng mga otoridad ang mga classroom na ito kasama ang K9 units matapos makatanggap ng bomb threat ang ilang kolehiyo sa Bulacan. Kabilang sa mga nakatanggap ng bomb threat ang Bulacan State University Meneses Campus at Bulacan Polytechnic College. Lunes nang makatanggap ang BSU ng mensahe online tungkol sa umano'y napipintong pagsabog at sunog sa Meneses Campus. Kinabukasan naman ay nakatanggap rin ang BPC ng mensahe tungkol sa nakatanim umanong bomba sa lahat ng mga campus nito. Agad sinuspende ang face-to-face classes sa mga nasabing eskwelahan. Ang graduating student na si Josephine, matinding takot raw ang inabot nang mabalitaan ng bomb threat. Nakakatakot dun sa safety namin, nakakatakot sa kung makakauwi pa ba kami. Di namin alam kung totoo ba o nananakot lang. Wala namang nakitang kahina-hinalang gamit o explosive device sa mga campuses base sa isinagawang inspeksyon ng Bulacan PNP. Dahil dyan, maaari na raw ipagpatuloy ang face-to-face classes sa mga eskwelahan. So nagkandak po kami ng EOD paneling together with the handlers and their K9 sniffing operations. Ginagawa po namin yung upang sa ganun ay ma-cleanse namin yung area, ma-sanitize po namin kung sakali po na merong possible na explosive. Patuloy namang inaalam ng Bulacan PNP kung sino ang nasa likod ng mga nasabing pagbabanta. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyo, News 5. Sumabog ang nahukay na vintage bomb sa isang kapilya sa Puntod, Cagayan de Oro. Kwento ng mga otoridad, inaayos ng isang construction worker ang flooring ng gusali ng may mahukay na metal. Di naman daw naisip ng trabahador na bomba ang kanyang natagpuan. Kaya nang ibato niya ito ay bigla itong sumabog. Wala namang nasaktan sa insidente. Ayon sa mga pulis, isang World War II smoke grenade ang natagpuan. Isa itong uri ng granadang naglalabas sa makapal na usok. Agad namang isinuko sa mga otoridad ang mga natirang bahagi ng pampasabog. Pabalik na sa Israel ang OFW na si Jimmy Pacheco, ang isa sa 2 Pinoy na dinukot at kinalaya ng grupong Hamas. Inaasikaso niya na rin ang mga dokumento para maging residente ng Israel. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid, exclusive. Kasama ng kanyang pamilya, hinatid ng News 5 ang OFW na si Jimmy Pacheco sa NAIA kaninang umaga. Isa si Jimmy sa 2 Pinoy na dinukot at pinalaya ng grupong Hamas. Babalik si Jimmy bilang caregiver sa Israel sa kaanak din ng kanyang employer na pinagbabaril ng Hamas. Pamilya na raw kasi ang turing niya sa mga inalagang Israeli. Bago umalis, isang mahigpit na yakap ang ibinigay ni Jimmy sa kanyang misis, 3 anak at nanay. Malungkot, alis naman ako sa pudeng ng pamilya ko. And masaya dahil makakapagtrabaho na naman sa Israel. Mag-iingat ka doon, pakabait ka, tsaka pangalagaan mo yung second life mo. Sa kabila ng mga nangyari sa kanya, nilalakad na rin ni Jimmy ang kanyang mga papeles para maging lehitimong residente ng Israel. Kabilang yan sa pinangako ng Israeli government kay Jimmy bilang isang war victim. Yearly po siguro uuwi na siya. Yung residency po, inaayos po ng attorney po yun. Kapag maayos ko na po siya, talagang papasyal po sila doon siya. Nagsimula naman na makatanggap ng tulong pinansyal ang pamilya Pacheco mula sa Israeli government. Sa unang buwan, nakatanggap sila ng higit 140,000 pesos. Pero gusto pa rin daw ni Jimmy na kumita ng pera sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Binigay na rin sa kanyang pamilya ang pinangakong pwesto sa palengke mula sa lokal na pamahalaan ng Santa Ana, Cagayan. Sa susunod na linggo, magbubukas na ang kanilang meat and frozen goods stall. Samantala, tuloy-tuloy naman ang repatriation ng mga Pinoy sa Israel. Ngayong araw nakatakdang dumating ang ika-17 batch ng repatriates mula sa Israel. Sa kabilang banda, libo-libong trabaho raw ang naghihintay sa mga dayuhan, pati sa mga Pinoy sa Israel.
Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Marami raw sa mga naghahanap ng trabaho ngayon ay gusto ng hybrid setup o yung parehong may on-site at work-from-home setup. Pero hindi lahat ng employer ay pabor dyan. Nasa Frontline na balitang yan, si Gerard de la Peña. Sa coffee shop na ito naabutan ng News 5 si Irish. Dito na lang daw niya gagawin ang kanyang trabaho, na konektado sa exhibits and conferences. Sa pinapasukan niya kasing trabaho, 4 na beses sa isang linggo lang siyang inuobligang pumunta sa opisina. Ang isang araw, pinapayagan siyang gawin ang trabaho kahit saan niya gusto. Ang tawag dyan, hybrid setup. Yung mga oras na nasasayang ko sa commute going to and from the office, nangihinayang ako kasi parang para sa akin ang dami ko na dapat nagawa rather than sitting and in the traffic. Isa lang si Irish ang mga manggagawang nasanay na sa work from home arrangement na nauso noong pandemya. Katunayan, ayon sa isang job search company, isa raw sa mga kinokonsidera ngayon ng mga naghahanap ng trabaho ay kung ang employer ay pumapayag sa work from home arrangement. Ang magandang balita, maraming kumpanya na raw ang pinapayagan ng hybrid setup. They are searching for work from home, but we are also seeing a lot more matches with hybrid work as well because it's a convergence point, ika nga, for both our hirers as well as our Filipino job seekers. Pabor dito ang isang grupo ng mga negosyante. Bukod sa tipid sa pasahe, malaking tulong din daw ito para makabawas sa problema sa trapiko. Ang objective natin to solve the traffic problem is to lessen commuters and to lessen vehicles on the streets. Kaya kung marami dyan sa mga mananakay mag-work from home, makakatulong ng malaki yan. Pero hindi lahat ng kumpanya pabor dito. May mga industriya kasing hindi uubra ang work from home, hybrid o remote work dahil sa uri ng trabaho, gaya na lang ng manufacturing at construction. Productivity is lessened by work from home, and besides, very hard to monitor work from home. It will be a case-to-case basis where it will work with the company. Dahil patuloy na lumalago ang ekonomiya ng Pilipinas, maraming kumpanya nag-aalok ng trabaho sa ngayon. Para sa mga naghahanap ng trabaho, ang susi lang daw ay tiyaga, diskarte at sapat na kaalaman para mahanap ang trabahong maibigan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Malaki na ang lamat sa alyansa ng mga Duterte at Marcos ayon sa isang political analyst. Tingin naman ng isa pang eksperto, may mga pumuposisyon na sa eleksyon kaya nasisira ang unity team. Nasa Frontline ng balitang yan si Camille Samonte. May drug addict tayo na presidente. I think it's the fentanyl. It has to affect yun, kaya alagay ko kaya nagkakaganyan. Hindi kailangan na sumasang-ayon ako sa lahat ng mga ito. Matindi ang bakbakan ng pamilya Duterte at Marcos nitong mga nagdaang araw. Mula sa mga patutsadahan at mga panghahamon na tila walang katapusan. Ano na nga bang nangyayari sa alyansang Duterte-Marcos na nangako ng unity noong election campaign? Sa pagtataya ng ilang political analysts, mukhang may lamat na nga ang samahan ng mga Duterte at Marcos. Paliwanag ni Political Science Professor Antonio Contreras, parehong pumuposisyon ang dalawang pamilya sa darating na 2025 elections. Bagay na hindi na rin daw nakakabigla. That this is not a unity team that is based on principles, that is based on ideology. It is basically a marriage of convenience. It's a political alliance that is solely for the basis of elections. And those kinds of alliances, they come and go. Madali lang daw para kay President Bongbong Marcos sasabihin vibrant at working ang unity team nila ni Vice President Sara Duterte. Pero hindi na raw ito ang kaso sa ibang kasama nila sa alyansa. But what is really dangerous and what is really alarming is that it seems to be that this conflict are mainly driven by people's desire to advance their political interests or to protect their political interests.
It's basically a turf war. I think both President Marcos Ayon naman kay Professor Richard Heydarian, lalo raw lumalim ang lamat ng mga Duterte at Marcos dahil sa isinusulong na People's Initiative para sa charter change. Bagay na tahasang tinututulan ni VP Sara, lalo na nang maungkat na nagamit ang ayuda kapalit ng mga pirma. It is very possible na may mga ibang aliado ni Pangulong Marcos Jr. are taking things into their own hands. It's possible na yung People's Initiative at yung Chacha na yan ay isang paraan para hindi makabalik ang mga Duterte, para magkaroon ng ibang rehimen kung saan yung mga aliado ni BBM ang magiging makapangyarihan down the road. Kahit ang isyu ng umano'y pagpasok ng International Criminal Court sa bansa kaugnay ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, tila nagdulot din ng lamat sa relasyon ni Pangulong Marcos sa kanyang bise. Sinasabi kasing secondary respondent sa nilulutong kaso sa ICC si VP Sara. Kung magkakaroon ng major announcement and development dito sa International Criminal Court, especially kung magkakaroon ng warrant of arrests for top former officials, if not the former president, then baka mas mahirapan si Marcos Jr. na mag-compartmentalize because I think mapipilitan rin si Sara Duterte na magsalita kasi after all, ama niya yan, di ba? Babala pa ni Heydarian, hindi ka aya-aya sa mata ng mga investor ang anumang hidwaan lalo na sa gobyerno. So I really hope President Marcos Jr. shows decisive leadership because kung walang resolution ito at tuloy-tuloy itong gulo na ito, itong protracted conflict, if I can put it that way, ang buong Pilipinas po ay talo dito. So some sort of unity should come down the road and that means some decisive intervention. Now, I don't know what's the best way. I feeling ko si President Marcos Jr. rather kick the can down the road. But something has to be done. Kasi kung protracted ito at tatagal to for 2 to 3 years, this is not good for the country. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Susunod, traffic sa ilang kalsada sa Metro Manila posibleng bumagal dahil sa paglilipat ng tunnel boring machines para sa ginagawang Metro Manila subway. Driver ng SUV na nagpakilalang pulis, pinagsusuntok ang isang TNVS driver sa Taguig. At nambuhalang lapu-lapu na bingwit sa Negros Occidental. Gaano kaya kabigat yan? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Asahan ng pagbagal sa daloy ng trapiko sa ilang kalsada sa Metro Manila dahil sa paglilipat ng mga tunnel boring machine na gagamitin sa Metro Manila subway. Mula Harbor Center Port, ibabiyahe ang makina sa 5th Avenue, Araneta Avenue at Ortigas Avenue hanggang makarating sa Julia Vargas Avenue. Gagawin ang pagbiyahe sa tunnel boring machine bukas ng alas 11 ng gabi hanggang Sabado ng madaling araw at mula Linggo ng gabi hanggang Lunes ng madaling araw. Ang boring machine ay gagamitin sa pagbubutas sa ilalim ng lupa para sa gagawing tunnel at underground station ng Ortigas Avenue, Shaw Boulevard at Kalayaan Avenue Station. Inaabisuhan ng mga motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta. Kasabay ng pagpasok ng buwan ng Pebrero ang panibagong taas presyo sa ilang brand ng LPG. Base sa abiso ng Petron, 95 centavos ang dagdag nila sa kada kilo ng LPG, 91 centavos naman sa Solane, habang ang presyuhan ng Regasco, 70 centavos kada kilo ang itinaas. Katumbas yan ng mahigit 7 hanggang 10 pisong dagdag singil sa kada 11 kilogram tank. Ang Auto LPG naman na ginagamit sa mga sasakyan, tumaas din ng 50 centavos kada litro sa clean fuel. Ito na ang pangalawang price hike ngayong taon para sa LPG. Bunsod yan ang pagtaas ng international contract price ngayong buwan. 14 na kumpanya ang nagpakita ng interes para maging transmission provider sa 2025 senatorial elections. Kasabay naman ang bidding, naghahanda na rin ang COMELEC sa muling pagbubukas ng voter registration ngayong sinuspindi nila ang lahat ng gawaing may kinalaman sa People's Initiative. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez.
Kung noong mga nakaraang halalan ay nakabundle o iisa lamang ang provider para sa hardware, software at transmission ng mga boto, sa 2025 elections ay ihihiwalay na yan. Ayaw na po natin yung mga nangyayari ng mga nakakaraan na kapag hinanapan kami ng mga audit, mga transmission logs, hindi kaagad namin mabigay sapagkat wala sa amin yung kopya. Maganda po nasa amin at kasi kami ang kuusap ng telcos. Paliwanag ng COMELEC, kapag kasi ibang kumpanyang may hawak sa transmission, mas may iwasan daw ang mga anomalya sa mga eleksyon. Pag nagpadala kasi, mache-check mismo nung pinadalhang dumba nang galing sa makinang yon. Number 1. Number 2, sadya bang walang dinaanan ng mga tinatawag nilang middle person or yung tinatawag nilang mga other servers na sinasabi na laging may issue na ganon. Kanina, 14 na kumpanyang dumalo sa pre-bid conference para sa magiging transmission provider sa 2025 automated elections. Pero wala pa sa kanila ang bumili ng bidding documents. Kasama dyan ang Miru Systems Company Limited Incorporated. Yan ang South Korean company na kaisa-isang kumpanyang nakapasa sa eligibility test na hawak sa hardware at software system para sa 2025 elections. Bagamat desidido ang COMELEC na magkaibang kumpanyang hawak sa transmission, nilinaw ng poll body na pwede pa rin sumali ang Miru Systems sa bidding para maging transmission provider. Hindi pa po naman natin masasabi rin na yung kumpanyang yan, yung Miru ang mananalo sa ating pong procurement. Kasi remember, wala pa po tayong nabibigyan ng award. Hanggang February 14, tatanggap ang COMELEC ng bids para sa magiging transmission provider. Aminado naman ng poll body na gumaan ang kanilang trabaho mula nang suspindihin nila noong Lunes ang lahat ng proceedings tungkol sa People's Initiative o PI. Yan ay para ma-review muna ang Implementing Rules and Regulations o IRR kaugnay ng batas para sa pagsasagawa ng PI. Hindi pa raw masabi ng COMELEC kung kailan nila matatapos ang pagre-review sa IRR. Kahit paano po medyo nawala sa aming mga dibdib yung napakabigat din na trabaho na inaasahan natin kung sakasakali magtutuloy-tuloy pa muna itong mga pagtanggap natin ng mga lagda. Dahil dyan, tuloy na ang muling pagbubukas ng registration para sa mga botante sa February 12. Isa sa mga uunahing puntahan ng COMELEC ay ang Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Kahit saan parte ka ng bansa, mararating ka ng Commission on Elections. Napaka-symbolic din kasi akala kasi nila walang nakatira doon sa may bandang area ng Kalayaan Island. Tatandaan natin at ang Kalayaan ay isang munisipyo ng probinsya ng Palawan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Sa kanyang pahayag ng isang gabi, muling binuksan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ideya ng paghihiwalay ng Mindanao mula sa Pilipinas. Sa nakaraang kalahating siglo, marami na ring ibang grupo na sumubok gawin ito. Gaya ng Moro National Liberation Front or MNLF at Moro Islamic Liberation Front or MILF. Pero ang kanilang gusto, armadong pagbubukod sa Pilipinas. At alam na natin ang nangyari, hindi sila nagtagumpay. Kung sakali ba, may paraan para mapayapang bumukod ang Mindanao mula sa Republika ng Pilipinas. Tinatawag itong secession o ang paghihiwalay ng isang teritoryo mula sa isang estado. Sa kasong ito, ang Mindanao hihiwalay daw sa Pilipinas. Sa 1987 Constitution, walang provision para sa secession. Ang meron lamang ay ang pagbigay ng otonomiya. Nangyari na yan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARM at sa Cordillera na sakop pa rin naman ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon sa dating Pangulo, hindi naman bawal na maghangad ng pagbubukod ng Mindanao mula sa Pilipinas. Meron daw mahabang proseso para gawin ito na hindi naman lumalabag sa ating batas. Pero meron bang basehan ang kanyang pahayag? Rebelyon o ang armado at bayolenteng paglaban sa estado ang bawal sa batas. Matagal ng bawal at may mabigat na parusa kahit noong panahon pa ng mga Amerikano. Kasama sa kasong sedisyon ang mga ito. Halos ganoon pa rin naman ngayon. Mapaparusahan ng mga pasaway sa gobyerno sa paraan na marahas at magulo. Ulitin natin, sa paraan na marahas at magulo. Iyan po ang importanteng rekisitos. Kaya't sa mga abogado, debate pa rin kung ang simpleng paghihimok lamang ng pagbubukod ng Mindanao mula sa Pilipinas ay paglabag na sa batas. Si dating Cagayan de Oro Mayor at Federalism Advocate na si Ruben Canoy ang isa sa mga kilalang nagsulong ng Mindanao Independence Movement noong dekada 80. Muli niya itong isinulong noong taong 1990 kasama mga tropa ni dating rebel soldier na si Colonel Alexander Noble. Doon na siya nadali dahil may kasama ng armas.
Katunayan, kasama sa mga ebidensya laban kay Canoy noon, ang mga bagong imprentang pera para sa tinawag nilang Federal Republic of Mindanao. Muling lumitaw si Canoy noong 2017 nang i-appoint siya ni Noy Pangulong Rodrigo Duterte sa Constitutional Commission na bumabalangkas ng federal form of government. Yun lang, hindi rin ito natuloy. Taong 2022, pumanaw si Canoy na hindi nakikita ang federalismo o ang kasarinlan para sa Mindanao. Diretso na tayo sa mga showbiz balita ngayong Huwebes. Excited and feeling hopeful si Batang Quiapo star Christopher De Leon sa kanyang pagdalo sa Manila International Film Festival sa Hollywood. Umaasa si Boyet na sa mga ganitong film fest, mas ma-highlight pa ang galing ng mga artistang Pilipino. Nasa frontline ng balitang yan si Khaled Karen. Na napakakaya! Huh? Bakit parang nakakita ka ng multo, bro ha? Mula sa Tokyo at sa mga sinihan sa Metro Manila hanggang sa Hollywood, iba pa rin talaga ang karisma ng mga Pilipinong artista. Highlighted yan sa pagpapatuloy ng Blockbuster Manila International Film Festival. Kaya naman, ang isa sa mga hinahangaang batikang leading man ng Philippine showbiz na si Christopher De Leon, masayang-masaya sa panibagong plataforma para maibida pa ang galing ng Pinoy. I'm just so glad that we are here and this is seldom nangyayari. Bihira lang that all the stars, the mayors, the producers are all gathered in one place. So I had a nice time. Kwento pa ni Christopher, magandang pagkakataon din ito para sa iba pa nating mga kababayan sa buong mundo na tangkilikin ang sariling atin. That they have this opportunity to see all the stars all together and watching movies. All the movies that are being shown here, itong mga lineup ng Metro Manila Film Festival are all good movies. Sa pagpapatuloy ng MIFF, hiling ni Boyet na mas ma-inspire pa at ma-motivate ang Pinoy filmmakers na gumawa pa ng gumawa ng mga dekalibreng pelikula. Sana yung mga ipoproduce, merong ibig sabihin, merong or else really entertaining. You know, you should entertain people. And world-class dapat. Oo, dapat ganun talaga. Oo, kasi hindi naman dapat maganda, kaya world-class dapat. Kahit na nga ang veteranong artistang si Christopher De Leon, naniniwala sa layunin ng Manila International Film Festival. At ayon sa kanya, quality movies ang kailangan ng mga Pilipino para mas makilala sa buong mundo. Mula po dito sa Hollywood, Los Angeles, California, ako po si Khaled Karen, News 5. Trending naman ngayon ang pagpa-party sa Siargao ng fresh from breakup na si Daniel Padilla. Sa ilang video sa TikTok, kitang in full emotion si DJ habang umaawit ng River Maya classic na Hinahanap-hanap Kita. Sa ilan pang kuha, kitang kasama ni Daniel ang kanyang kapatid na si Maggie. Nagpaunlak din si Daniel ng ilang selfies kasamang ang ilan pang mga lokal sa Siargao at bago nga nito na issue ang pagbibenta niya ng kanyang luxury car at ang kanilang family house sa Quezon City. Matapos namang kumalat ang mga bali-balitang lilipat na siya ng management, sinabi ng Star Magic na nakatakda siyang mag-renew ng kontrata ngayong buwan. Nag-gender reveal na para sa kanilang anak ang mag-asawang sina Maha Salvador at Rambo Nunez. Sa Instagram, binahagi nila ang ilang eksena sa masayang gender reveal party. Ang highlight, ang pagbuhos ng pink confetti. It's a girl! Nag-uumapaw sa excitement sina Maha para sa kanilang panganay. Nakishare naman sa happiness na yan ang ilan nilang celebrity friends na dumalo sa gender reveal. Last December lang nang inanunsyo nila ang pagbubuntis ni Maha. Susunod, ilang huling bangus sa Agusan del Norte nakitaan ng maliliit na plastic.
Nang buhalang Lapu-Lapu na sinlaki ng tao nahuli sa Siaton, Negros Occidental. At motorista pinagmumura at pinagsusuntok ng nakaalitan niyang driver sa Taguig. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Baka hindi po natin alam, nakakakain na tayo ng plastic. Nakitaan kasi ng microplastic o mga super liit na piraso ng plastic ang mga bangus sa Agusan del Norte. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Sa 30 piraso ng bangus sa sinuri ng Mindanao State University, lumabas na halos lahat o 29 ang nakitaan ng microplastic. Yan yung mga maliliit o durog na piraso ng plastic na sa sobrang liit ay hindi nakita ng ating mga mata. Nasa 5 hanggang 10 microplastic ang nakita sa loob ng bawat bangus. Ang mga sinuring isda ay galing sa mga fish cage na Sipit at Butuan City sa Agusan del Norte. It means yung mga water, yung tubig na nasa cage na yun is contaminated with microplastic. Malamang daw na nakakain na ng mga isda ang mga basurang plastic. Halimbawa, di ba sabi ko nga yung plastic dumating sa ilog, ito ay halimbawa dahil sa agos ng tubig, humina yung plastic, nagkagutay-gutay. Pagdating mo sa dagat, iba't yung plastic na yun, nagiging maliliit na o mga kuha na lang siya, mga tagpi-tagpi. So, after mga ilang buwan, ilang taon, magiging microplastic na po ito. Pero hindi na bago ang mga ganitong pag-aaral. Noong 2019, nakitaan din ng microplastics ang mga talaba at iba pang fish species sa Tikalan sa San Juan, Batangas, base sa pag-aaral ng Ateneo de Manila University. We're living in a plasticine, in a plastic world. It's a wake-up call for us na plastics is everywhere. Then we have to do something about it. The worst is yet to come if we don't do something about it. Kaya panahon na raw para paigtingin ang pagpapatupad ng mga panuntunan sa tamang pagtatapon ng basura, lalo na ng single-use plastics. It has been alarming for many years now. Kung kakayanin natin na i-minimize ang paggamit ng ating mga single-use plastics, no? Kung pwede tayong mag-promote ng mga reusables. Sabi naman ng Health Department, wala pang sapat na pag-aaral para matukoy ang epekto ng microplastics sa ating kalusugan. Pero di raw ito dapat ipagsawalang bahala, lalo't madalas, nasa huli ang pagsisisi. We need to understand this further. Kailangan may protocol to find out. But more importantly, even before we find that out, if we think that it could harm us, we could already mitigate, we could prevent that possible substance from becoming more and more in our environment. So, papasok tayo from a health perspective, sanitation, yung disposal of garbage. Sabi nga nila, ang basurang tinapon mo, babalik sa'yo. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Nakabingwit ng Lapu-Lapu na sinlaki ng tao sa Siaton, Negros Occidental. Sa litratong ito makikita kung gaano kadambuhala ang isda. May bigat din itong 64 kilos. Sabi ng ilang residente, biyaya ng dagat ang giant Lapu-Lapu. Nangangamba naman ng ilan na baka may dala itong kamalasan. Pero ayon sa mga eksperto, nagkakaroon ng paggalaw sa ilalim ng dagat kaya nabubulabog ang mga isdang gaya ng higanteng Lapu-Lapu. What's up mga kapatid? Set na ang dalawang kuponan na magbabakbakan sa PBA Commissioner's Cup Finals. Ang dalawang franchise na may pinakamaraming finals appearance sa kasaysayan ng liga, ang San Miguel Beermen at Magnolia Chicken Templados Hot Shots. Nasa frontline ng balitang yan, si Marty Bautista. Rivalry reborn ang tapatan sa finals ng PBA Season 48 Commissioner's Cup. Ang number 1 sa field goals sa conference na San Miguel Beermen lalaban sa number 1 defensive team at number 1 seed na Magnolia Hot Shots. 32 finals appearances, 14 championships at isang Grand Slam ang hawak na ng Hot Shots. Habang meron namang 44 finals appearances, 28 championships at isa ring Grand Slam ang Beermen. Sa kanilang paghaharap sa finals noong 2019, nasagad hanggang Game 7 ang serye. Will history repeat itself? So it's gonna be hard
to beat them, but we're kind of positive about it, and we're gonna try really our best to get the championship this coming conference. Kaunti lang ang pahinga ng Magnolia na katatapos lang ng matchup kontra sa dark horse na Phoenix Fuel Masters. Pero para kay head coach Chito Victolero, hindi ito magiging problema. In terms of conditioning, I think these players are professionals. They know what to do. And I think we're ready for tomorrow. Isa sa mga inaabangan ay ang tapatan ng dalawang import na sina Benny Boatwright at Tyler Bay. I'm very excited. Now, we played against each other in college a couple times. He went to Colorado, I went to USC. So we played against each other, and we bring the best out of each other when we play against one another. Like I said, I'm gonna just cherish every moment here, and just hopefully, just get the dub each game, take it game by game. Pero inaabangan din ang local talents na gutom na raw sa kampyonato. It's been a while since the last na naglaro kami sa finals, and hopefully makuha namin this time. It's not gonna be easy kasi San Miguel All-Star yung kalaban namin. Ako excited ako makalaban yung mga kaibigan ko. Pero pagdating sa court, walang kaibigan di ba? So yun lang, excited ako sa series na to, and I'm excited to win first championship para kay Coach George. Yun lang. Magnolia, ready kayo. Bukas na ang PBA Commissioners Cup Finals. Magaganap ang tapatan sa Mall of Asia Arena ng 7:30 ng gabi. Mapapanood nyo din po yan live sa A2Z Channel, PBA Rush at Pilipinas Live App. Nagbabalita mula sa Frontline, Marty Bautista, News 5. Isang linggo pa lang ang nakalipas since nag-announce ng retirement si Big Game James Yap sa PBA. Kilos agad ang Rain or Shine Elasto Painters at ire-retire daw nila ang jersey number 18 para i-honor ang PBA legend. Ayon kay Coach Ieng Giao, hindi man bulk ng career ni Yap ay naglaro siya para sa Rain or Shine. Naging importante ang role niya para sa franchise. Sabi ng multi-titled head coach, irreplaceable daw ang naging influence ni Yap sa character and development ng mga bata ng team. Nagpapasalamat ang Rain or Shine sa nagawa ni James Yap sa kanyang career para i-pave ang way para sa next generation of basketball talents. Isa ako doon mga kapatid sa mga na-inspire na basketball players growing up ni Big Game James. Deserve naman talaga niyang ma-retire ang jersey niya. Huwag kayong alis, may sports pa tayo mamaya. Susunod, motorista sa Taguig, pinaulanan ng mura at suntok ng nakaalitang driver. At kapatid shows gaya ng Eat Bulaga, mapapanood na rin sa pinakabagong channel na RPTV. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Pinagsusuntok at pinagmumura ang isang TNVS driver ng nakaalita niyang SUV driver sa Taguig. Ang nanakit na motorista nagpakilalang pulis. Nasa frontline ng balitang niya, si Gary De Leon. Nagpalitan ng mura ang dalawang driver na ito habang binabaybay ang Bayani Road sa Taguig City nitong January 24 ng gabi. Matapos magsigawan, tinabi ng dalawang driver ang kanilang mga sasakyan. Bumaba ang driver ng puting SUV at saka pinaulanan ng suntok ang nakaalitang Grab driver. Hindi pa nakontento ang driver ng SUV at muling pinagsasapa ang nakaaway na driver. Sorry po. Sa kabila ng pagmamakaawa ng driver, hindi pa rin huminto sa panununtok ang driver ng SUV. Sir, wag po. Sir, sobra na, sir. Sinubukan pa ng napadaang Grab driver na umawat, pero pati siya pinagsasapak. Kwento ng biktima at Grab driver na si George S. Pole. Nasa likod niya ang puting SUV habang nag-U-turn sa Bayani Road. Sinundan daw siya nito at ginit-git. Nagulat na lang daw siya nang bigla siyang pinagmumura ng driver. Ginawa ko po, parang wala namang ginawang masama sa kanya. Ginampa po yung salamin. Binalik po sa kanya yung mura. Yun, sabi niya tabi. Panay mura niya tabi. Di sabi ko, yung ansisigaw ko sabi ko, dyan lang sa maliwanag. Ang malala pa rito, nagpakilala pa raw na pulis ang driver ng SUV.
Basta sinasabi niya lang po, pulis ako, habang sinusuntok po ako. Nalaman na raw nila ang pangalan at address ng nanuntok na driver sa tulong ng Land Transportation Office. Pero nang ilapit ng News 5 ang issue sa PNP, lumalabas na wala ang pangalan mula sa LTO sa roster ng active PNP personnel ng Southern Police District na nakakasakop sa Taguig. Sa ngayon, naipablatter na ni Espoli ang SUV driver sa Taguig Police. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Dalawang patay sa pagsabog sa paggawa ng paputok sa Cabuyao, Laguna. Isang bata naman ang nasa critical na kondisyon. Pasado alas 3 ng hapon kanina nang tumambad sa mga residente ang makapal at maitim na usok mula sa nasusunog na paggawaan ng paputok sa barangay Bigaa sa Cabuyao, Laguna. Ayon sa mga residente, bago yan ay nakarinig sila ng sunod-sunod na malakas na pagsabog. Mabilis na kumalat ang apoy at tinumpok ang pabrika na gawa sa mga light materials. Sa datos ng Cabuyao LGU, 2 ang nasawi habang 6 ang sugatan. Isinugod sa ospital ang mga biktima kabilang ang isang bata na maluba ngayon. Alas 4:30 ng hapon nang tuluyang maapula ang apoy. Sa investigasyon, gumagawa ng kwitis ang mga trabahador nang biglang sumabog. Ayon sa Cabuyao LGU, lehitimo naman ang paggawaan ng paputok. Iniimbestigahan pa ang sanhi nito at kung may kapabayaan pa ang may-ari ng paggawaan. Sila mga permits, kailangan pa rin natin na i-validate bukas. Ano po? Kasi tabi-tabi po yung mga gawaan dito. Pero yung paggawaan po ng paputok ay matagal na panahon na po yan na industriya dito sa Cabuyao. Yan po ay livelihood ng mga taga rito sa lugar na ito. May cultural at lighting event ngayon sa Binondo, sakto para sa kick-off o pagsisimula ng kanilang selebrasyon sa nalalapit na Chinese New Year. At live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Brian, kumusta dyan? GT overflowing with prosperous vibes dito sa Binondo sa Maynila. At para mas ramdam natin, andito ako sa ilalim mismo ng kasisindilang na prosperity tree. Ginintuan ang sayang dala nito sa mga Manilenyo, sabay kasi sa pagsisimula ng Pebrero, ipinagdiriwang ang anibersaryo ng pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. May mga pabanda, may mga umiindak in traditional Chinese dance, at may mga nagpakitang gilas pa sa Chinese martial arts. Ang programang yan, itinaos ng Manila City Government katuwang ang ilang grupo ng Chinese community sa Binondo. Yan ay para simulan ang pagdiriwang ng papasok na Chinese New Year. Kasabay nito, celebration na rin para sa ika-430 anibersaryo ng oldest Chinatown in the world, ang Binondo. Sa pagdiriwang po sa mga ganitong okasyon ay patuloy po nating pinagdiriwang ang kultura po ng lahat ng mga kababayan natin dito, maging Pilipino na tunay na Pilipino o di kaya yung mga Chinoy, Filipino-Chinese po. 3, 2, 1! Ang main event ng programa ang pagpapailaw ng kanilang tinaguriang Prosperity Tree. Kulay ginto at sumisimbolo sa tagumpay. Agaw pansin ang punong ito sa Plaza San Lorenzo sa Binondo. Sabi ng mga otoridad dito, imahin ang punong ito ng masagana at masayang kulturang Chinoy sa puso ng pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. Kasunod nito, asahan ng mas magiging abala pa ang Binondo para sa papalapit naman nilang Chinese New Year. Mas maraming tao, mas maraming pagkain at mas maraming pagkakataon para mas ibida ang mayamang kasaysayan ng Binondo. Ayon sa Manila LGU at sa Chinese community rito sa Maynila, patikim pa lang ito sa mga hinahanda nilang paandar para sa nalalapit nilang grand welcome sa Lunar Year of the Dragon. Sa February 9, may pa-fireworks sila sa Jones Bridge at sa mismong araw ng Lunar New Year sa February 10, may pasabog na Solidarity Parade naman. Kaya sa mga gusto namang maki-Chinese New Year, bukas na bukas ang Chinatown para sa inyong history at food cravings. Kaya mula sa amin dito at sana tama ang bigkas ko, Kong Si Fachay, Sinyan Kuaila. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa.
At ito po mga kapatid, may bagong channel para sa mga Pinoy. Bagong tambayan para sa iba pang TV5 shows. Ang bagong kaibigan ng ating mga kapatid, ang RPTV. Mapapanood na po ang RPTV ang kapatid shows tulad ng Eat Bulaga. Ang RPTV rin ang bagong tahanan ng PBA. Ipapalabas din sa channel ang news and public service shows katulad ng Ted Filon at DJ Chacha at Wanted sa radyo. Ang TV5 ang naglunsad sa RPTV. Ayon kay TV5 President and CEO Guido Zabaliero, ito'y alinsunod sa commitment ng kumpanya na itaas ang standards o mga pamantayan sa entertainment, sports at public service broadcasting sa bansa. Mapapanood ang RPTV sa free at pay TV. Ayun, batiin natin si Boss Guido Zabaliero ng happy birthday. Happy birthday, Boss GRZ. Ano, tatawid pa tayo? Ano? Hahakbang pa tayo doon? Akala ko sa pa-dinner, mga may pakain ba? Si GRZ. Malay mo. Happy birthday, Boss. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi.